Kabanata 2771. Sumama ang ekspresyon ni Vince York sa isang iglap. Hindi siya makapaniwala na gagantihan lang siya ni Harvey York ng isang simpleng regalo. Nang tatanungin pa sana niya si Harvey, pinitik na ni Harvey ang kanyang mga daliri bago lumabas sa anino ang ilang mga alagad ng longmen na may dalang mga carton. Narito ang isang larawan ni Young Master York kasama ang kanyang kasintahan. Hindi pa niya na-reveal kung sino ang partner niya, di ba? Lahat ba kayo ay walang interes? Ang mga tauhan niya ay lumapit sa mga reporter at iniabot ang mga larawan sa kanila na may maayang ngiti. Ang mga mamamahayag ay medyo nag-aatubili habang kumukuha sila ng mga larawan. Ngunit nagningning ang kanilang mga mata nang makita ang mga tao sa mga larawan. Makikita sa background ang Victoria Harbor. Ang lalaking iyon ay walang iba kundi ang masungit at gwapong si Vince. Kahit na maraming tao ang hindi makilala kung sino ang babae. Ngunit ang ngiti sa kanyang mukha ay tila napakaamo, na para bang galing sa puso. Sapat na ang mga katanungan sa isipan ng mga tao kapag nakita nila ang larawan ng magkasintahan. Habang iniisip nila ang kahulugan ng mga larawan, sinenyasan na ni Harvey ang mga tao na lumapit. Pagkatapos ay kumuha siya ng maraming mga larawan bago marahas na inihagis ang mga ito. Ang mga larawan ay lumipad sa himpapawid na parang mga snowflake bago sila nakita ni Vince at ang iba pa, na nakaluhod sa kanilang mga tuhod. Nang makita nila kung ano ang nasa larawan, napalitan ng gulat ang kanilang mga ekspresyon. Kilala nila ang babae, nawala ng kulay ang mukha ni Vince. Walang paraan, sinira ko ang mga larawang iyon. Bakit sila nandito? Paano? Tumayo si Harvey sa harap ni Vince na nakatingin sa kanya ng may pagtataka. Nakalimutan mo na ba, Young Master York, na nasa digital era na tayo, panahon na ng internet. Ang mga larawan ay nakaimbak sa computer at USB drive. Ang kailangan ko lang ay isang eksperto upang mahanap ang mga tinanggal na larawan ng magkasintahan. Wala pang kalahating oras, pero nakakahiya. Kung tutusin, napakalupit mong tao na nagpakuha ng litrato sa kasal kasama ang babaeng ito para lang gawin mo siyang alipin. Namatay pa nga siya para sa iyo hanggang sa wakas. Matapos marinig ang mahinahong mga salita ni Harvey, ang mga reporter ay sumugod na parang mga pating na naamoy ang dugo, sinusubukang squeeze ang karagdagang impormasyon mula kay Harvey. Kumuha ng litrato si Harvey. Hindi ito wedding photo kundi group photo ng isang masayahing babae kasama si Vince. Habang mukhang miserable si Vince, ngumiti naman si Harvey sa crowd. Sigurado akong alam ng lahat sa high society kung sino ang babaeng ito. Bagaman walang nang ahas na sabihin ang kanyang pangalan. Dahil siya ang namatay na disipulo ng Templo ng Limang Virtues, si Scarlett Laytholm. Sa huli, namatay siya sa pag-ibig, sa pagmamahal. Grabe naman yun. Kayong lahat na nandito, hindi nyo ba gustong isulat ang pinakakawili-wiling mga balita para lamang ipakita ang pagmamahal sa mundo? Naging wild ang mga reporter sa sumunod na sandali. Ang kaguluhan sa mayayamang pamilya ay bumubuo ng isang patas na dami ng nilalaman, ngunit hindi ito sapat upang makaakit ng higit pang mga mambabasa. Ngunit kung ang isang mayamang young master ay may isang bagay sa isang disipulo na hindi kailanman pinayagang magkaroon ng kapareha, at mayroong aktwal na katibayan upang e-back up ang pahayag na iyon. Kasabay ng katotohanan na ang estudyante ay namatay sa pag-ibig. Sa sandaling iyon, alam ng mga mamamahayag kung aling balita ang mas kawili-wili. Ikaw na masama, galit na sigaw ni Vince York. Ang tila simpleng aksyon ni Harvey York ay sapat na upang hadlangan ang kanyang buong plano. Siya humakbang pasulong, sinusubukang agawin ang mga larawan mula kay Harvey. Sampal, itinapat ni Harvey ang kanyang palad sa mukha ni Vince, agad siyang pinalipad. Paumanhin, Young Master York. Sanay akong sumampal sa mukha ng mga tao. It wasn't on purpose, sabi ni Harvey na may panghihinayang na tingin. Natahimik ang mga tao matapos marinig ang mga salitang iyon. Nasample niya sa mukha si Vince. Ano ang silbi ng paggawa ng mga dahilan? Tingin ba niya bobo si Vince? Si Vince ay pasuray-suray na bumagsak sa lupa na may malungkot na tingin sa kanyang mukha.
Pagkatapos ay sumugod siya at sumigaw, "Go! Patayin siya!" Tuluyan ng tinalikuran ni Vince ang plano niya ngayon. Ang matingkad na pulang marka ng palad ay talagang ikinagalit niya. Hindi siya makontento hanggat hindi niya nakikita ang walang buhay na katawan ni Harvey na nakahandusay sa kanyang harapan. Napa-atres si Harvey na parang naguguluhan. "Hindi ko talaga sinasadya, young Master York." Sumigaw siya. "Ang ginagawa ko lang ay iwagayway ang aking palad ng ganito." Sampal. Bago pa man matapos si Harvey sa pagbibigay ng kanyang paliwanag, dama po ang palad niya sa mukha ni Vince. Si Vince, na isang matigas ang ulo at mayabang na lalaki, ay pinalipad muli. Hindi na nagpapigil si Harvey sa pagkakataong ito. Nanginig ang katawan ni Vince bago agad bumagsak. "Masama ito. Ginawa ko ulit. Nawalan ng malay si young Master York dahil sa akin. Tumawag ng ambulansya. Babayaran ko lahat ng gastusin sa pagpapagamot." Magmadali. Excited ang mga reporter. Si Vince ay may marubdob na romansa sa isang estudyante mula sa Temple of the Five Virtues. Pagkatapos ay nahimatay matapos kunin ang sampal ni Harvey. Napakagaling nilang lahat. Sinong makakaalala kung bakit pumunta dito si Vince? Ang iba pang mayamang tagapagmana ay nagpakita ng kakilakilabot na mga ekspresyon matapos makita ang nangyari. Nahimatay si Vince. Tapos na. Kung wala si Vince, walang saysay ang plano natin. Natalo tayo. Ilang tao ang nakatitig kay Harvey, na para bang gusto nila itong punatan. Sa ikatlong palapag ng Villa Garden, ipinakita ni Marcel York ang isang malabong ngiti habang pinapanood ang palabas mula sa bintana ng pangunahing silid. Ang diskarte ni Harvey ay tila simple, ngunit ito ay tumama kay Vince kung saan siya ay mahina. Baka kailangan pang magtago ni Vince sa ospital sa mga susunod na araw. Kung hindi, ang pakikipag-fling sa isang disipulo mula sa Temple of the Five Virtues lamang ay makakaakit ng sapat na mga mamamahayag mula sa buong mundo upang kapanayaman siya. Maya-maya pa, 12 ng mga ambulansya ang dumating bago pa alisin si Vince at ang iba pa. Ginawa ni Harvey ang sinabi niya at nagsulat ng tseke para sa $15 milyong bago ibigay ito sa pangunahing doktor at sinabihan siyang gawin ang lahat ng kailangan niya upang mailigtas si Vince. Sinabi pa niya sa kanya na nasa kanya ang lahat ng pera sa mundo at hindi na kailangang magpigil. Kung ang isang doktor ay hindi sinasadyang kumitil ng buhay ng isang tao habang siya ay nag-oopera, hindi rin gusto ni Harvey ang kabayaran para doon. Matapos makita ang nakakatakot na hitsura ni Harvey, na parang gustong patayin si Vince, hindi man lang nang ahas ang doktor na hindi sumunod. Umalis ang mga ambulansya makalipas ang ilang sandali. Nagpakita ng awa si Harvey. Naghanda pa siya ng bayad sa sakit sa pag-iisip para sa mga York ng Hong Kong para sa pagkawala ng kanilang young master. Sa kasamaang palad, tumanggi ang mga doktor na kunin ang pera. Tumigil sandali ang palabas. Biglang nangyari ang insidente. Kahit si Marcel York ay walang paraan ng pakikitungo sa kanya sa oras na ito. Obviously, simula nang ma-kick out si Vince York, simula pa lang ito. Nagpadala si Margot Patel ng malaking grupo ng Lord Guards sa paligid ng lugar, na tinitiyak na hindi na mauulit ang mga katulad na insidente. Nagkibit-balikat si Harvey York bago casual na bumalik sa kanyang silid. Nagsanib ang dagat at langit, bumuo ng magandang tanawin. Nang hihingi na sana si Harvey ng pagkain, ilang katok ang tumunog sa kanyang pintuan. Nakita niya si Margot na nakasuot ng damit sa labas ng kwarto. "Sir York, iniimbitahan ka ni Lord York para kumain. Gusto mo bang sumama sa kanya?" Ang babaeng nasa harapan ay may napakagandang figure at hitsura. Isang malamig at malayong aura ang mararamdaman sa kanyang malakas na kilos. Hindi napigilan ni Harvey na humanga sa kabutihang loob ni Selina Judd. Hindi niya akalain na hahayaan niyang magtrabaho bilang private secretary ang isang mapang-akit na babae tulad ni Margot sa kay Marcel. Hindi ba natatakot si Selina na maagaw ang kanyang posisyon bilang may bahay ng pamilya? Nanatiling walang pakialam si Margot matapos makita ang blankong ekspresyon sa mukha ni Harvey, na para bang sanay na siya sa mga taong tumitingin sa kanya ng ganito. Isang mahinang ubo ang pinakawalan niya.
May oras ka ba, Mr. York? Naghihintay pa rin si Lord York sa iyong sagot. Naturally, alam na alam niya ang lahat ng karanasan ni Harvey. Sa kanyang mga mata, wala siyang pakialam kung pinuno man ng Longmen Law Enforcement o ang prinsipe ng Southlight si Harvey. Pero pagkatapos ng nangyari noong araw na iyon at noong nakaraang gabi, iba na ang tingin niya sa kanya. Kung hindi yun ang kaso, hindi siya pupunta dito ng personal para imbitahan si Harvey. Bumalik sa katinuan si Harvey bago ngumiti ng humihingi ng tawad, sa pag-aakalang ito ay magiging kawalang galang para sa kanya na mawala ang sarili sa harap ni Margot. Paumanhin, Miss Patel. Nagulat ako sa itsura mo. Huwag mo akong pansinin. Bahagyang natigilan si Margot matapos marinig ang matapat na mga salita ni Harvey. Sa isip niya, kahit sinong lalaki ay magdadahilan, ngunit tila si Harvey lang ang magsasabi ng totoo. May kakaibang pakiramdam si Margot sa sandaling iyon. Ngunit mabilis niyang pinigilan ang tumitibok na puso. Hindi mahalaga, isang matamis na ngiti si Harvey. Dahil inimbitahan ako ni Lord York, dapat talaga akong pumunta. Isang magandang ngiti ang ipinakita ni Margot bago gumawa ng isang kilos. Sa ganitong paraan, pakiusap. Casual na sinundan ni Harvey si Margot sa dining room. Wala si Selena doon. Si Marcel lang ang nandoon, nakasandal sa mesa na humihigop ng tubig, parang may iniisip. Ang pinakasimpleng mukhang pagkain ay inilagay sa mesa. 3 uri ng gulay, isda at ilang pinasingaw na itlog. Lahat ito ay simpleng lutong bahay na pagkain. Walang partikular na kakaiba sa pagkain, ngunit sapat na iyon upang ipakita ang personalidad ni Marcel. Ito ay isang tapat na tao na hindi gustong magpakasawa sa kanyang sarili sa karangyan. Sa maraming tao mula sa pamilya na nakilala ni Harvey, si Marcel ay tila ang perpektong kandidato upang maging pinuno. Mag-isang nakaupo si Harvey at kumagat sa isang ulam na piniritong labanos. Ang lasa ay bahagyang matamis na may pahiwatig ng kapeitan, na nag-iiwan ng medyo aftertaste. Maging si Harvey York, na nakakita ng pinakamasarap na pagkain sa mundo, ay hindi maiwasang humanga. Ito ang masarap na luto. Nagtaas ng ulo si Marcel York para tingnan si Harvey na may matamis na ngiti. Isa lang itong simpleng lutong bahay, buti na lang at nagustuhan mo. Nanliit ang mga mata ni Harvey nang marinig ang mga salitang iyon bago muling ibinalik ang tingin sa piniritong labanos. Ang laki ng bawat piraso ng labanos ay pare-pareho. Maging ang kulay ng labanos ay mukhang pareho. Ang tila simpleng patong ay mayroon ding kusang pakiramdam. Ito ay talagang isang pagpapakita ng kasanayan. Siyempre, hinahasa ni Marcel ang kanyang mga kasanayan sa bakal na kutsilyo sa loob ng hindi bababa sa mga dekada ng maraming taon. Hindi niya sinasadyang ihayag ang anumang bagay, ngunit alam ni Harvey na siya ang Diyos ng digmaan, kung ihahambing sa pagkain sa harap niya. Si Marcel ay hindi lamang isang peking god of war. Malakas talaga siya. Habang hinahangaan ni Harvey ang lakas ni Marcel, pinikit niya ang kanyang mga mata habang nagpapakita ng isang mahinang ngiti. Young Master York, hindi lamang ikaw ang pinuno ng Longmen Law Enforcement, ngunit ikaw din ang prinsipe ng Southlight. Itinuturing ka na medyo senior para sa pagkakaroon ng gayong mga tagumpay sa murang edad na ito. Hindi alam ni Harvey kung bakit ito pinag-uusapan ngayon ni Marcel. Napakabait mo naman. Hindi naman masyado. Masyado kang humble. Tumawa si Marcel. Simula pa kahapon sinisilip ko ang background mo. Nagtayo ka ng $1 bilyong na kumpanya ng mag-isa. Pinagtaksilan ka ng mga York, ngunit bumangon ka muli pagkatapos ng 3 taon para bawiin ang lahat ng kinuha nila sa iyo. Si Melissa Leo at Quinton York ay medyo malalaking karakter. Pero pinabalik sila sa Hong Kong dahil sa iyo. Balita ko, galit na galit si Melissa tuwing naririnig niya ang pangalan mo. Binaliktad mo ang mundo at naging pinuno ng Longmen Law Enforcement. Pinatay mo si Miyata Shin-Oseke at pagkatapos ay pinilit mong paalisin si Akio Yashira. Ang bawat isa sa mga tagumpay na ito ay karapat-dapat na purihin. Walang sino man ang madaling makamit ang mga bagay na ito. Hamalakhak si Harvey. Di mo ako inimbitahan dito para lang purihin ako, di ba?
Sa palagay ko hindi ko kakayanin ang lahat kung iyon ang kaso. Hindi lang basta compliment. I really admire you, sabi ni Marcel sa seryosong tono. At the same time, may utang na loob ako sa iyo. Paghingi ng tawad. Nagulat si Harvey. Queenie York is my adopted daughter, walang pigil na sabi ni Marcel. Ipinahayag ni Harvey ang kanyang pagkaunawa. Ang lahat ay tila mas malinaw na ngayon. No wonder kahit si Melissa ay tumangala kay Queenie. Kaya naman parang hindi lang professional ang relasyon ni na Queenie at Vince. Ang pinagtibay na anak na babae ng Panginoon ng Yorks ay medyo isang pamagat. So, sinasabi mo bang balak mong isuko ang iyong anak? Tanong ni Harvey matapos pag-isipan ang sitwasyon. Hindi, agad na sagot ni Marcel. Kailangang aminin ng mga tao ang kanilang sariling mga pagkakamali. Dapat maparusahan sila pagkatapos, at dapat silang parusahan ng nararapat. Kung ako, bilang pinuno ng pamilya, ay hindi ko kayang panatilihing tuwid ang aking anak, paano ko haharapin ang natitirang bahagi ng pamilya? Lahat ng tao ay nakatingin sa akin, naghihintay na magkamali ako. Para palitan ako ni Vince. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Pilipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 2775. Pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan, mahinahong sumagot si Harvey York. May tanong ako. Nasa iyong kalakasan ka pa rin, at magagawa mong pamunuan ang Yorks ng Hong Kong nang hindi bababa sa isa pang 10 taon. Bakit gusto ng pamilya na maaalis ka sa masamang posisyon? Bahagyang lumiwanag ang mga mata ni Marcel York. Nabasa mo na ba ang kasaysayan, Sir York? More or less, sagot ni Harvey, tumanggo ang ulo. Napangiti si Marcel. Ipapaunawa ng kasaysayan ang mga dahilan ng pag-angat at pagbaba ng mga bansa. Ang paghahambing ng iyong sarili sa iba ay maaaring magbigay sa iyo ng pananaw sa tama at mali. Ang mga kabataan ngayon ay ayaw ng magbasa ng kasaysayan. Sila ay nagpakasawa sa kahalayan. Ibang-iba sila kumpara sa amin na matatanda. Pinag-isipan ni Marcel ang sitwasyon bago nagpakita ng mahinang ngiti. Dahil nagbabasa ka ng kasaysayan, dapat mong malaman ang tungkol sa ginintoang edad ng 3 emperador ng Whip Dynasty, tama ba? Tumango si Harvey. Laktawan natin ang founding emperor. Pag-usapan natin ang susunod na 2, sabi ni Marcel. Ang Iron Blood Emperor ay isang matalinong pinuno, ngunit ang kawalan ng kakayahan ng Hollow Emperor ay nakakaubos sa bansang ito. Ngunit, ang paghahari ng Iron Blood Emperor ay tumagal lamang ng 13 taon. Samantala ang Hollow Emperor ay tumagal lamang ng 60 taon. Alam mo ba kung bakit? Ang mga taong masyadong mahigpit sa mga patakaran ay hindi magkakaroon ng maraming kaibigan. A king who rule under strict laws would never tolerate any kind of abuse, mahinahong sagot ni Harvey. Halatang gusto ng mga taong nasa ilalim niya na bumaba siya sa pwesto. Kung hindi mapamahalaan ng isang pinuno ang bansa ng maayos, ang mga taong nasa ilalim niya ay makikinabang sa kanyang mga aksyon. Gusto nilang suportahan siya para mas matagal siyang manatili sa posisyon niya. Nakakahiya na walang nakakaalam na ang isang matalinong pinuno lamang ang makapagpapanatiling mapayapa ang bansa. Kahit na ang lahat ay tunay na nakikinabang mula sa isang walang kakayahan na pinuno, sila ay isang hakbang na mas malapit sa kanilang hindi maiiwasang kamatayan. Napuno ng pagkamangha si Marcel matapos marinig ang mga salita ni Harvey. Kahanga-hanga ka talaga, hindi ko akalain na makikita mo ng malinaw ang katotohanan. Hindi nakakagulat na tila hindi ka nasisiyahan sa iyong oras sa Hong Kong at Las Vegas. Matalino ang isip mo. Since that's the case, may gusto akong itanong sa'yo. Malalim ang ekspresyon ng mukha ni Marcel. Kailangan ba ng Hong Kong at Las Vegas ng Front Blood Emperor? O ang Hollow Emperor ba ay isang mas mahusay na pagpipilian? Naintindihan naman agad ni Harvey ang ibig sabihin ni Marcel. Nais ng lahat mula sa York na isuko ni Marcel ang kanyang posisyon dahil pinaghigpitan niya ang paggamit ng batas ng pamilya, sa kapinsalaan ng mga interes ng lahat ng kasangkot. At kung bumangon si Vince,
kahit na sa kanyang karumal-dumal na moral at walang kahihiyang paraan ng paggawa, tiyak na mas makikinabang sa kanya ang mga nakatataas. Sa madaling salita, ang kapalaran ni Vince ang magtatakda sa susunod na hakbang ng Yorks ng Hong Kong. Kung ipagpapatuloy ni Marcel ang pamamahala sa pamilya, ang pamilya ay magkakaroon ng isa pang pagkakataon na bumangon bilang isa sa 5 nakatagong pamilya. Pero kung si Vince ang pumalit, hindi magtatagal bago bumagsak sa poder ang pamilya. Hindi inaasahan ni Harvey na nakita na ni Marcel ang kalagayan at kinabukasan ng buong pamilya. Personal niyang tinanong si Harvey dito na makipag-usap sa kanya tungkol sa paksang ito. Pinag-isipan ni Marcel ang sitwasyon matapos makita ang hitsura ni Harvey sa kanyang mukha. Kung kinokontrol mo ang pamilya bilang Panginoon, paano magtatapos na ba ang Yorks ng Hong Kong? Lalawak pa ba kami ng walang katiyakan? O mamamatay kami? Ako, nakaupo si Harvey York sa kinauupuan, pagkatapos ay humagalpak ng tawa matapos marinig ang mga salita ni Marcel York. Humihingi ka ba ng advice sa akin? O isa lang itong uri ng pagsubok? Importante ba ito? Kung talagang humihingi ka ng advice, then I suggest you destroy the entire family. Ngunit kung ito ay pagsubok lamang, sasabihin ko lamang sa iyo na manatili sa landas na iyong tinatahak. Ang aking payo ay medyo mapanganib, at ito ay magtatapos ng napakasama kung hindi ka mag-iingat. Siyempre, kung mayroon kang lakas ng loob at awtoridad na sugpuin ang buong pamilya, magiging tama ka kahit anong gawin mo. Masisira ang pamilya. Kung walang pagkawasak, walang malikha ng panibago. Mas mabuting magdusa ngayon kaysa magdusa ng higit pa, bulong ni Marcel sa sarili. Para sa kanya, si Vince York at ang iba pa ay naging isang malakas na puwersang pumipinsala sa pamilya. Ngunit kung sila ay tinanggal, ang pamilya ay malamang na mahati sa dalawa. Baka mamatay din si Marcel sa proseso. Ngunit kung hindi, ang Yorks ng Hong Kong ay lalakad patungo sa kanilang hindi maiiwasang pagkahulog mula sa kapangyarihan. Kahit na ang isang bayani na tulad ni Marcel ay may ilang bagay na hindi niya mapagpasyahan sa kanyang sarili. Nagising siya sa sinabi ni Harvey. Sa pamamagitan lamang ng pagkawasak magkakaroon ng bagong dahon. Kung plano kong sirain ang pamilya, tutulungan mo ba ako? Nakatitig siya kay Harvey ang maningning na mga mata ni Marcel. Isang matamis na ngiti ang ibinigay ni Harvey. Sa palagay ko ay hindi angkop para sa akin na makisali sa matataas at makapangyarihang mga Hong Kong York, tama ba? Hindi, siguradong akma ka para sa trabahong ito. Ikaw ang prinsipe ng South Lights, at sa isang paraan, bahagi ka rin ng pamilya. Hindi lamang maaari mong isali ang iyong sarili, ngunit maaari ka ring umangat sa kapangyarihan kung gusto mo. Bago pa ipagpatuloy ni Marcel ang kanyang mga salita, pumasok si Selina Judd mula sa sala at tinitigan si Harvey. Kung handa kang bumangon, susuportahan kita ng buong lakas. Seryosong ekspresyon ang ipinakita ni Selina. Obviously, kung pumayag si Harvey, gagawin niya ang lahat para makatulong. Napakabait mo naman madam, ngunit marami pang magagandang talento mula sa pamilya. Bakit gusto mo ng tagalabas na tulad ko para dito? Other than that, I really have no other intention than to make suggestions. Kung talagang gusto kong tumayo, magsisimulang isipin ng mga tao na mayroon akong lihim na motibo. Hindi sapat, Mr. York. Matigas na ekspresyon ang ipinakita ni Marcel. Napag-isipan ko na ang mungkahi mo noon, ngunit hindi ako makapagdesisyon. Ngayong sinabi mo na, nakapagdesisyon na ako. Dahil iyon ang kaso, bakit hindi mo ako tulungan? Sabihin mo, kung bababa si Vince, sino ang papalit sa kanya? Walang ibang makahihigit sa kanya sa mga nakababatang henerasyon. Seryoso ang ekspresyon ni Marcel habang tinanong niya iyon kay Harvey. Kung tutuusin, ang mga tao sa York sa Hong Kong ay nasa isang malagim na sitwasyon. Paano siya makakapagpasya kung wala nang babalikan? Hamalakhak si Harvey. May importanteng bagay na kulang sa iyo. Nakahanap ka ng isang magandang kandidato para sa pamilya, ngunit hindi mo siya pinapansin sa buong panahon. Ang pangalan, si Queenie York ba? Walang pakialam si Harvey York nang umalis siya sa Garden Villa.
Alam niya na ang kanyang mga salita ay lubhang nakaapekto kay Marcel York. Malamang hindi naisip ni Marcel na hayaan si Queenie York na pumalit sa kanya. Matapos itong pag-usapan, kung magpapas siya si Marcel, tiyak na magkakaroon ng malaking palabas sa kaarawan ni Lola York. Hindi interesado si Harvey sa kaganapan, sa katunayan gusto niyang humingi ng imbitasyon kay Selena Judd sa kaganapan. Pagkatapos ng lahat, ang gayong malaking palabas ay hindi mapapanood kahit saan. Habang pinag-iisipan ni Harvey ang sitwasyon, biglang huminto sa tabi niya ang isang hindi rehistradong Toyota Alphard. Pagkabukas ng pinto ng sasakyan, lumabas ang isang babaeng maikli ang buhok na nakauniporme na may malamig na ekspresyon sa mukha. May hawak siyang laptop na maraming litrato ni Harvey. Matapos ikumpara si Harvey sa mga larawan, mahinahon niyang tinanong, "Ikaw ba si Harvey, ha? Gusto kang makita ni Third Master. Pakisakay sa kotse." Third Master. Curious na sumulyap si Harvey sa babae. Kung titingnan ang mga lukot sa kanyang uniforme, marahil ay matagal na siyang naghihintay dito. Hanggang sa nagpakita si Harvey. Sinong Third Master? Third Master York? Si Noah York mismo, syempre. Malamig na bulalas ng babae. Noah York. Pinuno ng ikatlong bahay. Ang ama ni Julian. Nataranta si Harvey. Gusto niya na ba akong mamatay? Anong balak niya dito? Naghahanap ba siya ng pagkakataon para tapusin ako? Commandant ang babae. Walang mali siya ang ibig sabihin ni Third Lord York. Gusto ka lang niyang makipag-inuman, tahimik niyang sagot. Ngumiti siya. Labis akong nagdududa. Bagaman, iniisip ko kung ano ang sasabihin niya sa isang napakahalagang sandali. Lead the way. Hindi naman tinanggihan ni Harvey ang alok. Dahil kasali na siya sa Yorks ng Hong Kong, nakatadhana siyang mag-cruise ang landas sa mga malalakas na karakter na tulad nila. Kung kumilos si Noah, nararapat lang na gawin din ito ni Harvey. Hindi umimik ang babae matapos marinig ang sagot ni Harvey. Sinenyasan niya si Harvey na sumakay na siya sa kotse. Maya-maya pa ay pinaharurot na ang sasakyan sa disyerto na kalsada. Makalipas ang halos kalahating oras, huminto ang sasakyan sa harap ng isang gusali ng opisina sa labas ng downtown. Inakay ng babae si Harvey sa itaas bago kumatok sa pinto ng opisina ng CEO. Hindi masyadong malaki ang opisina. Ito ay halos 1,000 square feet lamang. Ngunit sa isang lupain ng ginto tulad ng Hong Kong, ang gusali lamang ay nagkakahalaga ng milyon-milyong dolyar sa pinakamababa. At kung tutuusin mula sa napakagandang palamuti, ang lugar ay medyo kapansin-pansin. Ang mga sikat na painting ay nakasabit sa mga dingding. Malaki rin ang halaga ng mga ceramics at gerang na nakapalibot sa lugar. Ang yellow floral pear wood sofa mula sa Stayport ay mayroon ding mahinang nakakapreskong pabango, na nakakaakit sa mga nakapaligid dito. Casual na umupo si Harvey sa sopa at pinag-cruise ang kanyang mga paa bago kinalikot ang isang South American cigar na kinuha niya sa mesa. Medyo nagalit ang babae bago siya tuluyang pumasok sa kwarto. Third Lord York, he's here, mahinang sabi ng babae. Mabuti, mabuti. Isang tawa ang narinig mula sa direksyon ng opisina. Maya-maya, lumabas ang isang lalaking nasa edad 50 na nakasuot ng gold-framed glass at couture suit na may hawak na tasa ng kape. She looked elegant but fierce at the same time. Sa unang tingin, medyo upper-classman siya. Ang lalaking iyon ay walang iba kundi si Noah York, ang pinuno mismo ng ikatlong bahay. Pumasok si Noah sa sala at tinitigan sandali si Harvey York bago niya sinabing, "Mr. York, tama ba?" "Magaling ka." Hamalakhak si Harvey bago sinindihan ang tabako sa kanyang kamay. "Masyado kang mabait, Third Master York. Ang isang lalaking tulad ko ay walang lugar para mapabilib ang isang malaking karakter na tulad mo. Hindi ako karapat-dapat sa anumang kredito." Bahagyang nanliit ang mga mata ni Noah. Hindi niya inaasahan na ganoon kapansin-pansin si Harvey. Itinago ni Noah ang kanyang pagtataka bago umupo ng casual sa harap ni Harvey. "Prince of the South Lights at such a young age," sabi ni Noah habang sinusukat si Harvey.
Nagawa mo ring umakyat sa rank ng lungmen sa napaka-ikling panahon. Wala pa akong ganoong mga nagawa noong kaedad mo ako. Sa mga nakababatang henerasyon, ikaw ay lubos na kahanga-hanga. Dinaig mo pa ang walang utang na loob kong anak sa puntong ito. Nagkibit balikat si Harvey matapos marinig ang mga salita. Alam niyang paparating na ang palabas. Marami rin akong narinig na tsismis tungkol sa iyo. Sinenyasan ni Noah na umalis ang babae bago muling ipinikit ang mga mata kay Harvey. Halimbawa, nagawa mong patayin si Miyata Shinnosuke dahil sa tulong ng nanyang God of War. Sinabotahe mo rin ang kakayahan ng Sword Saint na lumaban noon. Napilitang umalis si Akio Yashira, pero kalaunan ay na-reveal na nasa eksena rin si Dean Cobb, na curious ako. Malakas ka ba talaga? O pinangahasan mo lang ito dahil sa suporta ni Dean? Isang matalim na tingin ang ipinakita ni Noah. Sinamaan niya ng tingin si Harvey, na para bang sinusubok niya ang puso nito. Hamalakhak si Harvey. Ikaw ay isang upperclassman sa iyong sarili, Third Master York. Sa halip, bakit hindi mo sabihin sa akin kung ano ang nasa isip mo? Ang Yorks ng Hong Kong ay isa sa 5 nakatagong sinaunang pamilya. I'm no master, but I have quite the experience, mahinahong sagot ni Noah. Ang Diyos ng digmaan sa murang edad ay napakahirap makuha. Ang mga taong tulad nito ay ipinanganak sa mga makasaysayang sandali. Sa bansa H, ang Chief Inspector lang ang akma sa paglalarawan. Yung iba walang ibig sabihin. Nabasa ko ang iyong dokumento. Hindi ka kailanman naka-enroll sa Sword Camp. Ibig sabihin hindi ikaw ang God of War na pinalaki ng Chief Inspector mismo. At kung tama ang hula ko, isa kang Pick Weapon King o Weapon King. Tama ba ako? Bakas sa mukha ni Noah ang determinasyon. Sa kanyang mga mata, kahit na naroon si Dean para magbigay ng tulong, kakailanganin pa rin ni Harvey ang kahit man lang kapangyarihan ng Arms King para talunin si Miyata. Kung hindi, walang saysay. Napatingin si Harvey kay Noah, puno ng interes, at sumagot, matalas ang mga mata mo. Ako ay humanga. Matapos makita ang walang paki-alam na tingin ni Harvey, natitiyak ni Noah na tama siya. Mukhang tama ako, kaya sinusuportahan ka ng nanyang God of War. Pero may naisip ka ba, Sir York? Gaano man kalakas ang lalaking iyon, isa pa rin siyang tao mula sa isang maliit na bansa na maaaring gumuho anumang oras. Pwede kanyang protektahan saglit, pero sa tingin mo kaya niyang panatilihin ito magpakailanman. At saka, hindi maganda para sa iyo na kumilos ng mayabang dahil lamang na sa iyo ang kanyang suporta, hindi ba? Ano, pinapunta mo ba ako dito para lang e-lecture ako? Mahinahong tanong ni Harvey York. Sinasabi mo sa akin na magpakumbaba ako. Matapos marinig ang malayong tono sa mga salita ni Harvey, komportableng sumandal si Noah York sa sofa habang nakapikit. Isang weapon monarch mula sa bansa H ang umasa sa isang lalaki mula sa nanyang upang suportahan siya. Sa tingin ba niya ay mahusay siyang tao o ano? May opinyon agad si Noah tungkol kay Harvey. Inunat niya ang kanyang kamay para sumenyas. Maya-maya pa ay bumukas ang pinto, tumambad ang 3 bodyguard na nakasuot ng itim na terno bawat isa na may dalang mga plato. Nanliit ang mga mata ni Noah kay Harvey. Hindi ako nandito para e-lecture ka ngayon, at hindi rin ako narito para mag-higanti. Ang gusto kong gawin ay mapapakanabangan nating dalawa. Ito ay isang win-win situation. Tiyak na masisiyahan tayo sa resultang ito. Pinitik ni Noah ang kanyang mga daliri, sinenyasan ng unang bodyguard na ipakita ang isang kahoy na plato na natatakpan ng pulang tela. Isang anti-gang aklat ang inihayag sa loob nito. Ito ay isang sinaunang teksto mula sa isa sa mga sagradong lugar ng pagsasanay sa martial arts. Mayroon lamang kalahati nito, ngunit sapat na para sa iyo na bumangon bilang isang Diyos ng digmaan. Isaalang-alang ito bilang isang pagpupulong ng regalo sa aking katapatan. Please, huwag kang magpigil. Ang gwardya pagkatapos ay walang paki-alam na naglagay ng isang kahoy na plato sa harap ni Harvey. Napapikit si Harvey sa libro. Siya ay lubos na humanga sa kabutihang loob ni Noah. Kung tutusin,
ang mayayaman ay dapat na mas mahusay kumpara sa mga karaniwang tao. Kahit na ang ikatlong bahay ay itinuturing na pinakamasama sa 5 bahay, ang kanilang kayamanan ay hindi pa rin maisip. May ibig sabihin ba ito? Gaano ka bukas palad? Sabi ni Harvey sabay ngiti ng matamis. Sabi ko sayo, it's a win-win situation, tumawa si Noah. Pagkatapos, ikanaway niya ang kanyang kamay bago ang pangalawang kahoy na plato ay nagpakita ng pulang sertipiko ng real estate. Kinuha ni Noah ang certificate at binaliktad bago ibinigay kay Harvey. Napapikit si Harvey sa sertipiko at nagtanong, hindi ito libre, di ba? Matalino. Nag-thumbs up si Noah. Hayaan mong sabihin ko sa iyo kung ano ito. Ito ay isang villa malapit sa Temple of the Five Virtues. Isang mahalagang lugar para sa lahat ng nagsasanay ng martial arts. Dito daw nagtitipon ng mga espiritu ng langit at lupa. Kung mananatili ka dito, tiyak na makikita mo ang pagtaas ng iyong mga kasanayan. Ang villa na ito ay hindi bababa sa $150 milyong. Itinuturing pa nga ng ilan na ito ay walang halaga. At ano ang gusto mong ipagpalit ko? Gusto kong patunayan mo na hindi tumayo si Julian York kay Lady Judd kagabi at pinuntahan ka lang niya at pinukaw ka. Kung handa kang makipagpayapaan at hindi papanagutin si Julian sa anuman, ito ay sa iyo. Natigilan si Harvey bago siya humagalpak ng tawa. Hindi siya masyadong nagulat sa deal. Tutal si Julian ay baby boy ni Noah. Si Julian lang ang nakakapagpapaluhod sa lalaking ito habang naghahagis ng mga regalo ng kaliwat kanan. Kung tatanggapin ni Harvey ang deal, nangangahulugan ito na ang desisyon ni Marcel York ay ganap na hindi patas. Magkakaroon ng pagkakataon si Julian na maibalik at mabawi ang buong kontrol. Malinaw, nakapakipakinabang para kay Noah na ipagpalit ang mga bagay na hindi niya kailanman kailangan para sa kanyang kapakinabangan. Para sa isang tulad ni Noah, wala siyang pakialam sa mga sinaunang teksto o mga villa lamang. Ang Yorks of Hong Kong's throne ay isang tunay na layunin. Kabanata 2800. Sa madaling salita, ayaw ni Noah York na matapos ang kinabukasan ni Julian York dahil sa isang pangyayaring ito. Handa siyang kumilos dahil nahadlangan ang mga plano ni Vince York. Alam kong magiging mahirap ito para sa iyo dahil kay Selena Judd. Ngunit malapit ka ng maging Diyos ng digmaan. Magkakaroon ka rin ng bagong alyansa sa akin. At ang kailangan mo lang gawin ay magbigay ng simpleng patutuo. Wala nang mas mahusay na oras kaysa ngayon. Humalaklak si Harvey nang hindi agad nakasagot. Tiningnan niya ang huling plato at sinabing, "So, para saan itong huling plato? Anong meron doon?" Ang pinakamahusay na trump card ay palaging naiwan sa huli. Nais malaman ni Harvey kung ano pa ang maiaalok ni Noah, pati na rin ang mga kondisyon na hihilingin niya. Narito ang 10 kontrata sa paglilipat ng equity. Si Noah mismo ang nagangat ng tela bago inihagis ang kontrata sa harap ng mesa ni Harvey. Ang mga stock na ito ay kasalukuyang mula sa nangungunang 10 kumpanya sa merkado ng Hong Kong. Magagawa mong maging isang nangungunang pamilya kaagad. Ikaw ang magiging ika-5 pinuno ng Hong Kong. Hindi napigilan ni Harvey ang pumalakpak. Nakakamangha. Talagang kahanga-hanga. Mahinahong sabi niya. Ang stock na ito lang ay umaabot na sa mahigit $1 bilyong. Pero hindi ko maintindihan. Ano ang gusto mo sa akin bilang kapalit nito? Simple. Napangiti si Noah. Mayroon akong ebidensya sa nangyari 10 taon na ang nakakaraan. Bukod sa ikatlong bahay, ang ebidensyang ito ay maaaring patunayan ang pagkakasangkot ng lahat ng iba pang mga bahay. Kaya hindi ako pwedeng mag-leak. Ngunit, sana sa pamamagitan ng iyong mga kamay, may angat mo ito sa harap ng aking pang-4 na kapatid at ng kanyang asawa. Pagkatapos ng lahat, ikaw ang magiging ika-5 pinuno ng Hong Kong. Nagliwanag ang tingin ni Harvey matapos marinig ang mga salitang iyon. May na-realize agad siya. Sinubukan ni Noah na hilahin si Vince pababa. Kung ang tinatawag na ebidensya ay umabot kay Selena, magkakaroon ng pagdanak ng dugo sa pagitan ng punong bahay at ika-4 na bahay. At ang layunin ni Noah ay mag-udyok ng ganap na kaguluhan sa pamilya. Sa ganoong paraan,
ang kanyang anak na lalaki ay maaaring umangat sa kapangyarihan sa halip na maging alipors ni Vince. Nang hindi nag-iisip ng dalawang beses, hindi napigilan ni Harvey na idikit ang kanyang mga palad na may ngiti sa kanyang mukha. Isang kahangahangang plano, Third Master York. Ako ang muntik ng pumatay sa anak mo. Pero hindi lang ang dami mong ibinunyag sa akin, pero sinubukan mo rin akong gamitin bilang stepping stone ng anak mo sa posisyon ng pinuno ng pamilya. Sa paghusga lamang dito, malinaw na mas mahusay ka kaysa sa iyong anak. Alam kong walang karapatan si Julian na kunin ang posisyon na iyon, ngunit iba ka. Napakunot ang noo ng mga tauhan niya sa paligid ng silid matapos marinig ang mapang-uyam na salita ni Harvey. Masyado siyang impolite kay Noah. Gayunpaman, hindi pinansin ni Noah ang tonong iyon. Tumatanda na ako, hindi ako magaling dito. At bukod pa rito, ang pagiging master ay mas nakaka-stress kaysa sa pagiging ama ng isang master. Hindi dapat ako mahirapan na panatilihin kang ligtas bilang ama ng master ngayon, tama ba? Lumapit si Noah at marahang tinapik si Harvey sa balikat na walang pakialam. Masisiguro kung magkakaroon ka ng lahat ng kaluwalhatian at kayamanan na magtatagal sa iyo habang buhay.